Isang umaga sa bahay, pinapanood ni Emma ang isang pasang nalulunod sa fountain sa kanyang bakuran. Wala siyang nararamdaman para sa kawawang nilalang at isinara ang mga kurtina bago maghanda. Paaralan, minarkahan niya ang kalendaryo at inayos ang lahat ng kanyang mga tropeo, na nagpapakitang siya ay isang napaka-organisado at mahuhusay, babae. Habang nag-aalmusal kasama ang kanyang byuda o ama na si David, sinabi niya sa kanya na gagawin ng kanyang paaralan. Bigyan ng medalya ang huwarang estudyante ngayong buwan at ang layunin niya ay mapanalunan nito. Iniisip din niya kung magpapatuloy pa ba si David sa pakikipag-date, ngunit nanunumpa ito na hindi ito nakakaabala sa kanya. Sa sandaling yun ay dumating ang kanyang tita Angela at ipinaalam sa kanila na nakahanap na siya ng bagong yaya para kay Emma. Sabi ni Emma, ayaw niya ng bagong yaya pagkatapos mamatay ang huli niya, gusto niyang kunin si Angela. Pangangalaga sa kanya. Gayunpaman, may trabaho na si Angela. Pagkatapos ay sinabi ni Emma sa kanila ang tungkol sa patay na pusa sa fountain at kailangang kunin ni David ang katawan. Sa paaralan, isang putakti ang pumapasok sa silid-aralan at ang lahat ng mga bata ay nataranta. Si Emma ay nananatiling kalmado at gumagamit ng isang tasa upang bitag ang putakti, na pagkatapos ay inilabas niya sa bintana. Nagtataka si Milo kung paano niya ginawa yun, kaya ipinaliwanag ni Emma na may pugad sa kanyang likod bahay at sa kanyang ama. Samantala, kinapanayam ni David si Chloe at kinuha siya bilang bagong yaya, kaya magsisimula na siya. Sa susunod na linggo, dito ay narinig ni Emma si Milo na humahanga sa relo ng ibang babae. Kapag lumalabas ang babae para maglaro, kusa siyang nahuhulog ni Emma habang ginagawa itong kamukha. Trip niya. Pagkatapos ay tinutulungan niya ang batang babae upang maging maganda sa harap ng guro. Ngunit siya ay palihim na nagnanakaw. Kanyang relo. Sa gabi, si Emma ay nagsasanay sa harap ng salamin kung paano ngumiti at magmukhang matamis at inosente. Kinaumagahan, nagbihis siya ng kanyang pinakamagandang damit at humingi ng tulong sa kanyang ama para magmukhang perpekto. May malaking seremonya ang paaralan at ang mananalo ng merit medal ay Milo. Pumalakpak si Emma kasama ang lahat, pero halata sa pagtapik ng paa niya na inis siya. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ni David si Mrs. Ellis, na nagsabi sa kanya na si Emma ay isang napakatalino na estudyante. Pero nabubuhay siya sa sarili niyang mundo. Sa after party, sinabi ni Emma kay David na karapat-dapat siya sa medalyang yun at inilista niya ang lahat ng kay Milo. Mga kapintasan, pinagalitan siya ni David kaya humingi ng tawad si Emma at sinabing masaya siya para sa kaibigan. Pagkatapos habang nag-uusap ang mga matatanda, niyaya ni Emma si Milo na maglaro sa kagubatan. Narating nila ang tuktok ng isang bangin sa tabi ng karagatan at nag-alala si Milo nang magsimulang kumilos si Emma. Nakakatakot. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Emma sa party at sinubukang kumbinsihin si David na umalis. Nang tanungin siya ng mga magulang ni Milo, sinabi ni Emma na matagal na niya itong hindi nakikita. Biglang nagsisigawan ang ilang bata dahil natagpuan nila ang bangkay ni Milo sa dalampasigan. Nagmamadali ang kanyang mga magulang upang kunin siya at bigyan siya ng CPR. Ngunit huli na ang lahat. Nang gabing yun ay kinausap ni David si Angela tungkol sa nangyari. Inamin niya na nag-aalala siya tungkol sa kung paano ito makakaapekto kay Emma, na nag-espya sa kanila mula sa iba. Silid, kinaumagahan ay sinubukan ni David na sabihin kay Emma kung ano ang nararamdaman niya sa pagkamatay ni Milo, ngunit sabi niya walang dapat pag-usapan. Maya-maya ay dumating na si Chloe at binigyan siya ni David ng paglilibot sa bahay bago umalis. Nakahanap ng gamot ang kanyang Chloe sa banyo at nagnakaw ng ilang tableta. Pagkatapos ay nanunood siya ng isang pelikula kasama si Emma at sinabing sa palagay niya ay katangahan ang kwento, na si Emma hindi pinahahalagahan. Nang tanungin ni Chloe kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagkamatay ni Milo, ipinaliwanag ni Emma na hindi mahalaga kung malungkot siya dahil patay na siya. Tinatanong din ni Chloe kung may girlfriend si David habang kunwari ay casual na usapan lang. Ipinaliwanag ni Emma na nakipag-date si David sa isang tao saglit, ngunit hindi siya nito nagustuhan kaya itinapon niya ito. Ibinunyag din niya na nakita niyang nagnakaw si Emma, kaya bina-blackmail niya ito. Maya-maya ay ginanap sa paaralan ang libing ni Milo at lahat ay umiiyak maliban kay Emma. Kinausap ni David ang nanay ni Milo at nalaman niyang nawawala ang metal. Hinihiling niya sa kanya na ipadala sa kanya ang anumang mga larawan na mayroon siya ng partido.
Pag-uwi nila, nilinis ni David ang kwarto ni Emma at halos hanapin ang bakal sa ilalim ng kama. Ngunit naabala siya ni Emma sa tamang oras. Pagkatapos ay sinuri ni David ang mga larawan at napansin niyang patuloy na nakatitig si Emma sa metal. Kinabukasan, binisita ni Ellis si David kasama ang isang abogado. Nakita pala si Emma na pumasok sa kakahuyan kasama si Milo at gusto nilang malaman kung nakita niya o may narinig. Hindi marunong lumangoy si Milo kaya kakaiba ang pag-akyat niya sa tuktok ng bangin. Napansin ni Chloe ang pag-espya ni Emma sa pulong at nahulaan niya kung ano ang kanyang ginawa. Nang ipaliwanag ng abogado na maaaring patayin ni Emma si Milo, binasag ni Emma ang isang cookie jar. Ang kusina sa layunin upang lumikha ng isang distraction. Nagpasya si Ellis at ang abogado na umalis habang inaalagaan ni David ang sugat ni Emma. Tinatanong niya ito kung may alam ba siya at sumusumpa siyang wala. Tinatawag din niyang sinungaling si Ellis na sinasabing lagi siyang kinasusuklaman. Nagkunwari pa si Emma na nalulungkot siya sa pagkamatay ni Milo para mawala ang kanyang ama. Pagkatapos ay naligo si David. Paglabas niya, naabutan niyang naghihintay si Chloe sa kanyang silid at sinabi niyang nandoon lang siya. Para magtanong, kinaumagahan, nilapitan ni Chloe si David sa kanyang pagawaan at tinanong niya ito kung kumusta si Emma. Nagkunwari si Chloe na mahal niya ang dalaga ngunit mas interesado siyang pag-usapan ang tungkol kay David. Pribadong buhay. Sa hapon ay dinala ni Chloe si Emma sa paglalakad at sinabi sa kanya na maraming itinanong si David ng mga tanong tungkol sa kanya dahil naghihinala siya, ngunit sinasabi ni Chloe na pinoprotektahan niya. Emma, huminto sa paglalakad ang dalawa nang mapansin nilang bumibisita si Ellis sa bahay ni Milo sa Emma ni Chloe Ton, pointing out that she needs to get a good story because the police is getting closer to ang katotohanan. Pag-uwi nila, ipinaalala ni Emma kay Chloe na alam niya ang tungkol sa ninakaw na gamot, kaya kung magsalita siya ay gagawin din ni Emma. Hindi natatakot si Chloe at nagbabahagi ng nakakatakot na paglalarawan ng mga mamamatay tao na namamatay sa dekuryenteng upuan. Maya-maya ay hinanap ni Chloe si Emma ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Hindi niya napapansin na wala na ang pugad ng putakti. Nang hinanap niya ang kwarto, nakita niya ang metal na nakatago sa ilalim ng kama. Samantala si Ellis ay umalis sa kanyang sasakyan, kung saan bigla siyang nagulat ng isang putakti. Nagpanik siya at nawala ng kontrol ang sasakyan, pero buti na lang napahinto niya ito sa tamang oras. Matapos buksan ang bintana para umalis ang wasp, patuloy siyang nagmamaneho, hindi alam ang pugad. Nakasabit sa likod ng upuan niya. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si David ngunit hindi niya nakita ang metal na nakasabit sa lampara ng kanyang kwarto. Nang dumating si Emma upang mag-hi sa kanya ay nakita niya ang metal at agad itong kinuha. Napansin ni David na sinusubukan niyang lumabas na may nakatago sa kanyang mga kamay at puwersa. Para ipakita sa kanya kung ano. Narinig ito ni Chloe at sinabi kay David na natagpuan niya ang metal sa ilalim ng kama habang naglilinis. Sinubukan ni Emma na sabihin na hindi niya alam kung paano napunta doon ang metal. Ngunit tinanong siya ni David. Hanggang sa magkwento siya tungkol sa pangyayari. Sinabi niya na pumunta sila sa kagubatan upang maglaro at dahil nanalo siya, pinayagan siya ni Milo magsuot ng metal, ngunit hindi niya alam kung saan siya nagpunta pagkatapos. Pinagalitan siya ni David dahil sa pagtatago nito dahil gusto siyang ilibing ng mama ni Milo kasama nito, at si Emma. Sa tingin niya ay isang hanggal na ideya. Pagkaraan ay umalis si David sa kanyang kotse at tinawagan si Angela upang hilingin sa kanya na magrekomenda ng isang psychiatrist para kay Emma. Sa kalsada ay nakita niya ang isang aksidente sa sasakyan na napapalibutan ng mga pulis at paramedic ngunit hindi siya huminto para makita kung sino ang biktima. Nang gabing yun ay nanaginip si David tungkol sa kanyang buntis na asawa at si Ellis na lumitaw bilang isang doktor upang sabihin, may mali sa kanilang anak. Sa umaga ay nakita niyang patay si Chloe sa fountain at sinabi ni Emma na si Milo ang lumitaw bilang isang walking dead body. Gayunpaman ito ay bahagi din ng pangarap. Habang nag-aalmusal, tinawag ni Emma si Chloe para ibunyag ang metal at tinawag siya ni Chloe ng kaunti, "Psycho." Pagkatapos ay dinala ni David si Emma sa bahay ni Milo at pinilit itong iabot ang metal habang inuulit ang parehong kwento. Hindi alam ng mama ni Milo kung ano ang i-react at ipaliwanag na nanginginig pa rin siya dahil lang nalaman na patay na si Ellis. Nabangga ang kanyang sasakyan dahil may pugad ng putakti sa kanyang sasakyan.
Sinasabi ni Emma na ito ay talagang nakakalungkot sa kanya dahil si Ellis ang kanyang paboritong guro at siya. Kumbinsihin ang kanyang ama na umuwi. Sa kanilang kalye, sinabi ni Emma na nangangahulugan ito na hindi na nila kailangang pag-usapan ang Milo at masaya. Tumatakbo habang humihingi ng cupcakes. Nang maglaon ay pagawaan, napansin ni David na nawawala ang pugad ng putakti. Nang gabing yun ay nagsaliksik siya tungkol sa mga pathology ng mga bata at napagtanto niya na maaaring si Emma, isang sociopath. Kinabukasan sinabi niya kay Emma na dadalhin siya sa doktor ngunit hindi niya nakita ang dugo sa kanyang kamay. Sa opisina ng doktor, nakipag-usap muna si David at ipinaliwanag ang kawalan ng emosyon ni Emma. Pagkatapos ay nakikipag-chat ang doktor kay Emma na nagsasabing walang mali sa kanya. Nang ilabas ng doktor si Milo, sinabi ni Emma na 2 araw siyang umiyak. Saglit silang nag-uusap at laking gulat ni David nang makarinig ng tawanan. Napagpasyahan ng doktor na magaling si Emma at pinauwi siya habang tinitiyak kay David na hindi niya kailangan mag-alala. Pagdating nila sa bahay, nadatnan ni David si Chloe na nakasuot ng mapanuksong damit habang nagbibilad. Pagkatapos ay tiningnan ni Chloe si Emma at tinutukso siya dahil wala siyang kaibigan. Kinukumpirma niya na sinusubukan niyang makipag-date kay David at sinabihan siya ni Emma na layuan ang kanyang ama, pero pinaalalahanan siya ni Chloe na hindi siya natatakot sa kanya. Nang gabing yun ay may date si David at bago siya umalis, sinabihan siya ni Emma na ayaw niya ng madraste kailanman. Habang si Chloe ay nanunood ng TV, nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ingay at sinundan ito hanggang sa may makita siyang tao sa workshop. Pumasok siya sa loob at biglang sumara ang pinto sa likod niya. Pinilit niyang buksan ito nang walang magawa kaya sumigaw siya para humingi ng tulong. Ang kabilang pinto ay nagsasara din at nag-activate ng bitag na nagsisindi sa silid. Si Emma ay nakamasid sa bintana kaya sinuntok ni Chloe ang salamin. Napaatras siya sa sakit at agad na kumalat ang apoy sa kanyang katawan para patayin siya na si Chloe. Enjoy na nanunood. Ilang sandali pa ay umuwi na si David para hanapin ang mga pulis at ang mga bumbero. Ipinaalam nila sa kanya na si Chloe ay patay na at ang pagawaan ay walang iba kundi abo. Tumakpagkaalis ng mga awtoridad, pinilit ni David si Emma na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa bangin. Sinabi ni Emma na kinuha niya ang metal at nagalit ng husto si Milo, kaya itinulak na lamang niya ito. Sunod na tinanong ni David ang tungkol sa unang yaya, kaya ipinaliwanag ni Emma na hinawakan ng babae ang kanyang braso at sinipa niya ito dahilan para matamba siya sa hagdan. Napakalamig. Sinabi ni Emma na ang kanyang yaya ang nasa hustong gulang kaya dapat ay mas pinrotektahan niya ang kanyang sarili. Sigaw ni David kay Emma nang makumpirma niyang siya rin ang nasa likod ng pagkamatay ni na Chloe at Ellis. Sigaw naman ni Emma na ayaw daw niyang magreklamo ang madraste dahil sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni David na tawagan ng doktor ngunit wala siya sa bakasyon. Kinaumagahan, tinawagan ng sheriff si David dahil kailangan niyang tanungin siya at ang kanyang anak na babae. Sinabi sa kanya ni David na si Emma ay may matinding sakit at siya ay may ilang abalang araw sa trabaho, kaya sila ayusin ang isang pulong para sa Lunes. Pagkatapos ay ginaisang ni David si Emma at inihanda ang kanyang pack para makaalis na sila. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa kotse ay nakarating sila sa bahay ng lawa, na kadalasang kinasusuklaman ni David. Ang housekeeper na si Brian ay tumatagal ng ilang sandali upang tanggapin sila bago pumunta sa isang barong-barong. Sa gabi, tinawagan ni David si Angela upang sabihin sa kanya kung nasaan sila at naalalang mayroon isang baril sa night table. Nang maglaon ay tinawagan ng sheriff si David upang ipaalam sa kanya na sinadya ang sunog sa pagawaan at masasabi sa kanila ng lab kung sino ang gumawa nito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay pumunta siya sa banyo, kung saan may gumagapang na anino sa likod ng mga shower curtain. Biglang hinawakan ng sunog na kamay si David at napasigaw siya nang matagpuan niya ang katawan ni Chloe sa batya. Ngunit ito ay isang panaginip lamang. Kinabukasan ay hindi pinapansin ni David ang kanyang telepono nang sinubukan siyang tawagan muli ng sheriff. Naglalakad-lakad si Emma sa kagubatan at pagbalik niya, nakita niyang nanunood ang kanyang ama. Isang dokumentaryo tungkol sa mga sociopath. Nakatanggap si David ng text mula sa sheriff na humihiling sa kanya na makipag-usap ngunit hindi rin niya yun pinansin. Napansin niyang pinagmamasdan siya ni Emma at inamin niyang wala na siyang tiwala rito. Nang gabing yun ay patuloy na nakatitig si David sa baril habang iniisip kung ano ang gagawin. Matapos makatulog si David,
Hinalikan ni Emma ang kanyang pisngi at binuksan ang bawat gas valve sa bahay. Bago umalis papuntang lawa, ang malakas na amoy ay gumising kay David at agad siyang tumakbo pababa upang isara ang lahat ng mga balbula, makatipid kanyang sarili sa tamang oras. Nakita niya si Emma sa tabi ng lawa at nilapitan niya ito para tanungin kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Emma na gusto niya upang manirahan kasama si Angela. Hinawakan ni David ang kamay niya at ibinalik sa loob. Matapos titigan sandali ang larawan ng kanyang asawa, dinurog ni David ang ilang gamot na pampakalma at inilagay ito sa isang mug para kay Emma. Humingi siya ng whipped cream kaya iniwan niya ang kanyang mug at kinuha niya ito. Sabay silang umiinom ng tsokolate hanggang sa makatulog si Emma. Pagkatapos ay tinawagan ni David si Angela upang sabihin sa kanya ang lahat ng ginawa ni Emma, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Inihayag din niya na kailangan niyang gumawa ng isang mahirap na pagpipilian. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Emma at pumunta sa kwarto ni David. Inilagay niya ang baril sa kanyang kamay at nagpaputok, ngunit ang putok ay sumablay at napunta sa unan. Nagising si David at napagtanto niyang hindi siya gaanong makagalaw dahil pinalitan ni Emma ang mga mug. Kaya uminom siya, ang sedatives. Nagawa niyang dinisarmahan si Emma, na sa halip ay kinuha ang kanyang telepono. Habang si David ay nahulog mula sa kama upang kunin ang baril, tumawag si Emma sa 911 at nagsimulang sumigaw na siya. Gusto siyang patayin ni Papa habang tumatakbo siya sa banyo para ikulong ang sarili. Sinundan siya ni David at sinipa ang pinto bago itinaas ang baril. Sa sandaling yun ay lumitaw si Brian sa kanyang likuran at muling sumigaw si Emma para humingi ng tulong. Maririnig ang mga sirena ng pulis sa malapit kaya naghanda si David sa pagbaril. Ngunit binaril siya ni Brian. Una, humugat ng huling hininga si David bago siya mamatay. Makalipas ang ilang minuto dumating ang mga pulis at sinabi ni Brian sa kanila na gustong patayin ni David si Emma. Dumating din si Angela at sinabing may sakit si David bago niyakap si Emma na napangiti sa kasiyahan. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa iyo.